Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na isyo dito sa mundo ng crypto at ito po ay tungkol sa kontrobersyal na Trump meme coin at ang naging pahayag ni Hester Peirce, kilala bilang crypto mom at isang commissioner ng US Securities and Exchange Commission or SEC. Ayon po kay crypto mom, hindi saklaw ng SEC ang mga meme coin tulad ni Trump. Kaya hindi nila kayang protektahan ang mga investors mula sa mga ganitong klase ng crypto. Grabe, di ba? Habang may mga nagsasabing ginamit ni US President Donald Trump ang Trump token para yumaman gamit ang kanyang political power, sinasabi naman ng SEC na wala kaming magagawa dyan. Kaya sa video na ito ay bubusisiin natin ang buong pangyayari. Bakit hindi sakop ng SEC ang mga meme coins? At ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang nakikita po natin dito ay ang larawan ni Madam Hester Peirce. Ayan, isa po siyang commissioner ng US Securities and Exchange Commission ng US. Kaya, ayan, source po ng balita natin dito ay ang The Crypto Basic. Kaya, ayan, simulan po natin sa kung ano ba ang Trump meme coin at paano po ito naging kontrobersyal. Nagsimula po ang Trump token nitong January 2025 lamang. Isa siyang meme coin na ginawa po sa Solana Network. At gaya ng karamihan sa mga meme coins, mabilis ang pagtaas ng kanyang presyo. Ilang araw lang matapos pong ma-launch, umabot siya sa all-time high na $75. Grabe ang hype. Pero ito po ang problema. Ayon po sa mga Democrats sa US, mukhang ginamit daw ni Pangulong Trump ang kanyang posisyon bilang presidente para i-promote at pataasin ang presyo ng coin na ito. Marami ang naniniwala na parang pump and dump scheme ang nangyari. Ibig sabihin ay pinalobo muna ang hype, pinataas ang presyo, tapos binenta para kumita. Habang yung mga nahuli, naiwan na lang sa bagsak na presyo. Ang totoo nga, matapos ang ilang linggo, bumagsak ng halos 85% ang presyo ng Trump coin. Mula po sa presyong $75, halos naging parang wala. Ngayon is, bakit hindi po kayang protektahan ng SEC ang mga investors sa Trump meme coin? Ayan, dito na po pumasok ang naging pahayag ni Madam Hester Peirce o mas kilala sa crypto community bilang crypto mom. Sa Bitcoin conference ngayong taon ay inulit niya na ang mga meme coins gaya po ni Trump ay hindi po sakop ng SEC. Hindi sila saklaw ng securities law ng Amerika. Kaya kung mag-invest ka sa meme coin, sarili mong diskarte yan. Ayon sa kanya, mahalagang maintindihan ng mga bumibili ng mga to na hindi po sila protektado ng batas ng securities. Sa madaling salita, kung malugi ka sa meme coin, sorry ka na lang. Dagdag pa niya, ang pakikialam ng SEC sa ganitong klase ng crypto ay isang overreach o parang lumalampas na sila sa kanilang tunay na tungkulin. Kaya hindi sila makikialam kahit na bumagsak man ng sobra ang presyo ng Trump token. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin ng securities sa konteksto ng crypto? Para mas maintindihan po natin, kailangan nating alamin kung ano nga ba ang security sa mundo ng crypto. Kapag sinabi po nating security sa batas po ng US, ito ay isang klase ng investment na may legal na requirements. Gaya po ng pagrehistro, disclosure ng impormasyon at proteksyon para sa mga investors. Kadalasan kasama dito ang mga stocks at saka bonds. Ngayon ayon po sa SEC, karamihan sa cryptocurrencies ay hindi security by default. Pero kung paano po sila iniaalok or binebenta ay maaring maging isang securities offering. Halimbawa kung nagbebenta ka ng isang crypto na hindi naman security pero ginagawa mo ito sa paraang parang nag-o-offer ka ng investment opportunity, pwedeng pasok ito sa saklaw ng securities law. So ang classification ay depende po sa context. Ngayon ay may plano ba ang SEC na gumawa ng bagong ahensya para sa mga meme coins? Interestingly ay binanggit po ni Commissioner Peirce ang posibilidad ng
pagbuo ng isang meme coin commission. Oo, tama po ang narinig ninyo. Isang espesyal na ahensya para lang sa mga meme coins. Pero ayon sa kanya, nakadepende ito sa kung papayagan or aprubahan ito ng US Congress. Sa ngayon, wala pa ring malinaw na hakbang para rito. Mukhang kahit sila ay nahihirapan din kung paano haharapin ang sunod-sunod na meme coins na lumalabas mula kay Pepe hanggang kay Dogecoin hanggang ngayon ay kay Trump. Ngayon ay ano naman po ang ginagawa ng SEC sa ibang mga crypto projects? Habang pinapabayaan ng SEC ang mga meme coins gaya ni Trump, hindi ibig sabihin ay hindi sila gumagalaw sa iba pang crypto issues. Nitong May 29, sinabi po ng SEC ng ilang activities tulad po ng staking sa proof of stake networks ay hindi rin saklaw ng securities law. Kaya sa isang banda, may effort pa rin silang linawin kung ano talaga ang sakop nila. At kamakailan, iniurong po ng SEC ang kaso nila laban kay Binance at ang founder nitong si Ginoong CZ. Pero ito ay without prejudice. Ibig sabihin, pwede pa rin nilang balikan ito kung gusto nilang balikan ito sa hinaharap. So habang ang Trump meme coin ay free to play or libre siyang makalipat, ang iba namang projects ay patuloy pa ring hinaharap ang mga legal challenges mula sa SEC. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Para sa atin bilang mga Pinoy, ang mensahe dito ay simple lamang. Huwag pong umasa sa gobyerno ng ibang bansa para protektahan tayo sa ating mga crypto investments. Lalo na kung ang iniinvestan natin ay meme coin. Kahit ang SEC ng Amerika ay umamin na wala silang magagawa sa mga ganitong projects. Ibig sabihin ay kung bumagsak man ang presyo ng coin na binili mo, gaya ng Trump, ikaw lang ang may pananagutan doon. Lalo na sa mga baguang investors dito sa Pinas, dapat ay doble ingat. Kung bibili ka po ng meme coin dahil lamang sa hype, dapat alam mong parang sugal na rin ito. Maaari kang manalo pero mas mataas ang tsansa na ikaw ay matalo. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, naiintindihan ko kung bakit ganito ang paninindigan ng SEC. Ang crypto market ay sobrang lawak at mabilis magbago at ang mga meme coins gaya ni Trump or Trump meme coin ay kadalasang walang malinaw na use case o project. Isa lang itong resulta ng hype at saka internet culture. Pero dapat din nating i-consider na maraming baguhan ang naloloko dahil sa maling akala na lahat ng crypto ay lehitimo. Kaya sana sa future magkaroon ng mas malinaw na edukasyon at guidelines para sa mga investors. Kung hindi man sa gobyerno manggaling, sana sa mga crypto communities. At sa huli, invest only what you can afford. Huwag kang bibili ng coin dahil lang uso siya. Mag-research ka, magtanong ka at alamin mong mabuti kung ano ba talaga ang binibili mo. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.